Sobra-sobra na ang probable cause sa mga alegasyon laban kay VP Sara kahit na hindi pa naipapasilip sa publiko ang tax records ng bise. Yan ang iginiit ng ilang kongresista matapos maantala ang pagbubukas ng green box na naglalaman ng pinasupinang tax records ng vice-presidente. Sir El Tobias sa detalye. Sa isang selyadong green box inilagay ng BIR ang pinasapina ng Justice Panel na tax records ni VP Sara Duterte at asawa niyang si Man Scarpio. Pero hindi nabuksan yan o nasilip man lang ng komite. Sabi kasi ng BIR, posibleng may legal complications na mangyari kung agad itong pag-uusapan sa isang public hearing. Pero posisyon ngayon ng ilang kongresista, kahit na hindi na isama ang tax records ng vice-presidente, sobra-sobra na ang probable cause sa mga alegasyon laban sa kanya. So, we are confronted with the question of whether or not we will be opening the box. Idiniin yan mismo ni House Justice Panel Chairperson Jinky Luistro at House Public Accounts Committee Chairperson Terry Lidon. Ang dahilan, ang hindi nagtutugmang 88 million declared net worth ng Vice Presidente sa kanyang SALN noong 2024 kumpara sa 6.7 billion pesos na kabuang halaga ng pera na dumaloy sa bank accounts ng vice at ng kanyang asawa na nai-report mismo ng Anti-Money Laundering Council kahapon. Tingin ko, baka nga nalampasan pa 2019 to 2025 where there is zero cash or zero bank deposit declaration, no? Tapos pag binangga mo siya doon sa AMLC report, there are transactions during those years. And yet, naka-zero siya pagdating sa SALN. You will see from the AMLC report that there are millions of transactions. No? So, maliwanag yung non-declaration in the SALN. Sabi naman ng ilang kaalyado ng vice-presidente, dapat ang inuusisa lang na SALN at financial transactions ng komite ay simula noong taong 2022 kung kailan naging vice-presidente si Sara Duterte. Sa mga taon daw kasi na yan, nasa 63 million pesos lang naman ang financial transactions ng vice-presidente. Totoo naman, wala naman magsabing guilt eh. Hindi ba? But they have to explain firstly, how in the world is it possible for lawyers, government officials, to be able to insert billions of pesos in transactions over the course of several years? Supposedly, yung 60 million, yan po yung pumasok po sa bangko. Hindi ba? Sabi nila, walang laman yung bangko eh. Ang laki nun 63 million. Tapos walang explanation ng source. How do you describe that? I think that is unexplained wealth. Nanindigan naman ang vice-presidente na dinisclose niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang mga SALN. Malinis daw ang kanyang service record at hindi ni minsan nakasuhan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sagot dyan ni Luistro at Redon. Does it answer the allegation on confidential fund? I don't think so. The evidence that was presented yesterday and even during the April 14 hearing are backed by documents. Alam po ninyo, mga magnanakaw na huli din po sa dokumento. So, hindi po magsisinungaling yung mga dokumento. Paliwanag naman ni Luistro, susubukang resolbahin ng House Justice Panel kung dapat bang buksan o hindi ang nakaselyong green box na naglalaman ng tax records ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Pero kung sakasakali, handa raw si Luistro na ipadala sa Senado ang box ng nakaselyo pa rin kung aakyat ang impeachment complaint laban sa vice-presidente sa Senate Impeachment Court. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias ng IBC News. Para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.